Pamagat. Ang tikbalang sa gabi ng ulan. Noong bata pa ako, sabik na sabik ako sa mga kwento ng mga kababalaghan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang thrill sa pakiramdam kapag pinakikinggan ko ang mga kwento tungkol sa mga multo, aswang, at tikbalang. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang sa akin nangyari ang kwentong dati ay naririnig ko lamang. Isang maitim na ulap na walang humpay ang ulan ang bumuhos sa aming bayan. Napakalakas ng kidlat at kulog, at tila ba may mga anghel na nagpapaluha dahil sa sobrang sakit ng mga pagbagsak ng kidlat. Dahil sa sobrang lakas ng ulan, hindi ako makatulog. Ang aming bahay ay tahimik na tahimik maliban sa ingay ng ulan. At bigla na lang may narinig akong kakaibang tunog sa labas ng aming bahay. Parang may tumatakbo na malaking hayop. Ngunit ang tunog ay tila hindi pangkaraniwan. Nagdesisyon akong lumabas upang tingnan kung ano ito. Sa dilim at lakas ng ulan, halos hindi ko makita ang anumang bagay sa labas ng aming bahay. Ngunit may isang bagay na nakita ko. Isang anino na tila tao, ngunit mas maliit at may ibang hugis. Lumingon ako sa itaas at dun ko nakita ang kinakatakutan ko. Isang tikbalang na nakatayo sa aming bubong. Ang mukha nito ay nakatingin direkta sa akin. Ang mga mata tila nagliliyab sa dilim. Hindi ko matiis ang takot, kaya agad akong pumasok sa loob ng bahay at tinabihan ng mga magulang ko. Ang mga magulang ko ay nagtataka kung bakit ako biglang nagising. Ikinuwento ko sa kanila ang aking nakita. Ngunit sa halip na maniwala, ang tanging nakuha ko ay ngiti at payo na matulog na lang daw ulit ako. Hindi nila pinaniwalaan ang aking kwento. Nagpatuloy ang gabi. At kahit na may kaba sa aking puso, unti-unti akong nakatulog muli. Ngunit hindi ako nagtagal dahil may narinig akong malakas na kalabog mula sa aming bubong. Hindi ito normal na ingay ng bubong na tinamaan ng ulan. Nagpasya ako muli na lumabas at tingnan kung ano ang nangyari. Ngunit pagbukas ko ng pinto, ang aking nadama ay isang malamig na hangin at amoy usok. Tila may sunog na naganap. Lumabas ako at sinalubong ako ng isang kadiliman na hindi ko kailanman nakita dati. Ang aming bahay sa isang iglap ay nasa gitna ng apoy at bigla akong nakarinig ng mga iyakan sa paligid. Kinalibutan ako sa tunog ng iyak na aking naririnig. Kaya naman agad ko itong hinanap kung saan ito nanggagaling. Ngunit kinalibutan ako lalo nang wala akong mahanap na pinagmumulan nito. At ang apoy na kanina ay nagliliyab sa harapan ko ay biglang nawala na parang walang nangyari. Biglang lumakas ang hangin at naging marahas ito. Pagtingin ko sa aking kanan ay doon ay nakita ko ang isang buhawi na sobrang laki. Ito ay umaapoy at papunta ito sa aming bahay. Grabe ang takot ko ng mga oras na iyon. Wala akong kamalay-malay kung ano ang gagawin ko. Nanigas na lamang ang aking katawan dahil siguro sa sunod-sunod na takot na aking naramdaman. Habang ako'y naninigas sa takot, ay bigla akong naramdaman ang matinding kirot sa aking balikat.
Tila hinihila ako ng isang malakas na puwersa. Paglingon ko, ang aking mga mata ay nagdilim sa takot. Nakatayo sa likuran ko ang isang tikbalang. Ang mukha nito ay sobrang nakakatakot. Hindi ko mawari ang kanyang itsura. Mukha siyang kabayo na parang tao. Hindi ko napigilan ng takot. Sumigaw ako ng malakas. At doon, biglang nagtakbuhan ang aking mga magulang para ako'y tingnan. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin. At bigla kong tinuro ang apoy na buhawi at ang tikbalang na aking nakita. Ngunit nawala ang mga ito na para bang hindi ito nangyari. Pinakaban mo kami. Pumasok ka dun. Anong oras na? Matulog ka na. Sabi ng aking ina. Buong gabi ay nakatalokbong lang ako ng kumot at takot na baka bumalik ang tikbalang na aking nakita. Pamagat, ang manananggal sa aming probinsya. Ako po si Jan. Gusto ko lang po ikwento yung karanasan ko sa probinsya namin. Nasa probinsya kami ng aming mga kaibigan noong gabing iyon. Isang lugar kung saan ang buwan ay sinasalubong ng mga kalakip na kababalaghan sa kagubatan at mga misteryong alamat sa bawat pagdaan. Hindi ko inaakala na sa gabing iyon, ang tahimik na buhay sa lugar ng aking kaibigan ay magiging daan sa isang kakaibang karanasan na hindi ko makakalimutan. Nakapagpasya kaming maglakad-lakad sa gabi pagkatapos ng hapunan. Kasama ko po yung mga kaibigan ko. Sa simula, ang aming lakad ay masaya at puno ng kwentuhan. Ngunit habang ang gabi ay unti-unting sumasapit, tila ba may kakaibang tensyon ang pumaligid sa aming grupo. Ang liwanag ng buwan ay biglang nagmukhang nakakatakot. Ang liwanag nito na kanina ay tumatanglaw sa aming daanan ay unti-unting dumilim. Dahilan kung bakit kami nahihirapang makita ang aming dadaanan. Biglang may narinig kaming malakas na ingay, tila galing sa malalim na gubat. Ang aming mga mata ay lumapit sa bawat galaw, habang ang aming mga tenga ay nakatutok sa bawat tunog. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa dilim na iyon. Ang unang nakakabahalang palatandaan ay ang biglang pag-iba ng klima. Ang hanging banayad ay biglang naging mausok at malamig. Ang amoy ng putik at iba pang mga amoy na hindi ko mawari ay bumabalot sa aming paligid. Ang aming mga puso ay biglang bumilis dahil na rin sa aming kaba. Nagpatuloy kami sa paglalakad at habang naglalakad kami, bigla kaming napaligiran ng isang kadiliman na tila ba hindi pangkaraniwan. Ang aming mga balahibo ay tumayo sa kaba. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa gitna ng kagubatan. At sa isang iglap, isang matinding sigaw ang aming narinig. Isang sigaw na puno ng takot at pangamba. Hindi namin alam kung saan galing ang sigaw. Ngunit ito'y nagtulak sa amin na magmadali sa aming paglalakbay para makauwi. Pagkatapos ng ilang minuto ng mabilis na pagtakbo, bigla kaming naantala ng isang mabigat na hangin. Ang aming mga puso ay tumigil sa takot. Doon, sa harap namin, nagpakita ang isang nilalang na hindi ko inaasahang makikita ko sa totoong buhay. Isang manananggal. Ang kanyang katawan ay hiwalay-hiwalay.
at ang kanyang malalaking pakpak ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang muka ay puno ng galit at gutom at tila ba'y handang sumalakay sa anumang oras. Ang aming mga paa ay hindi gumagalaw. Kami na natiling nakatitig sa kanyang nakakatakot na anyo nang biglang isang malakas na ungol ang aming narinig. At doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na tumakbo palayo. Hindi namin alam kung paano namin nalampasan ang ilang kilometro na pagtakbo. Ang aming mga puso ay bumilis at ang aming mga hininga ay nauubusan na. Hanggang sa wakas, nakarating kami sa bahay ng kaibigan ko. Pagdating agad namin ay kumuha agad kami ng baso ng tubig dahil sa uhaw at pagod na aming naramdaman dahil na rin sa pagtakbo ng sobrang layo. Hindi ko mahawakan ng maayos ang aking baso dahil na rin sa panginginig ng aking kamay. Agad dumating ang kamag-anak ng aking kaibigan dahil sila'y nag-aalala. "Ano bang nakita nyo? Bakit kayo namumutla?" Tanong ng kamag-anak ng kaibigan ko. Noong una ay hindi pa namin sila masagot dahil na rin sa aming panginginig at takot. Ngunit kinalaunan ay nakalma na rin namin ang aming mga sarili. At doon, ikinuwento namin sa kanila ng buo kung ano ang amin nakita. Habang ikinukwento namin sa kanila ang mga nangyari, ay bakas mo sa kanilang muka ang pangamba at takot. Ngunit pagtapos namin ikwento ang lahat, ay sinabihan lamang nila kami na wag na pumunta roon. Kinabukasan ay maraming baboy sa kagubatan ang wala ng buhay. Natagpuan nila ang baboy na kalunos-lunos ang itsura na parang hindi daw hayop ang may gawa. Ganun na lamang ang takot naming magkakaibigan nang nakita namin ang mga baboy na iyon. Paano kung naabutan kami ng nilalang na iyon? Baka imbis na baboy ang nasa kagubatan ay kaming magkakaibigan ang kanilang matatagpuan.